nag-half day lang ako sa work, pati si Ron, yung partner ko, nag-half day lang din sa work para sunduin namin at samahan namin yung anak ko, si Heart, para manood ng volleyball game niya ngayon. Alam niyo ba, si Heart, back in the Philippines, wala talaga siyang sports, kundi cellphone lang pag uwi ng bahay. And then ngayon, nandito na siya sa Canada, unti-unti na siyang na-open sa mga activities and sports. So ngayon, samahan niyo kami. Let's go! Hi guys, we're here now in Heart School. So, pinick up natin siya kasi nga meron siyang laro ngayon ng volleyball. Sabi niya, manood daw kami. So, nag-half day ko kami ngayon para manood sa kanyang laro. So, let's see kung di bong marunong mo siya mag-volleyball. Watch out! So, we're here now in Journey Middle School. Dito daw sila maglalaro ng volleyball. Let's see. Wait lang. So, how are you feeling, Heart? I'm scared. You're scared or nervous? Malapit na yung past start na. 6 minutes na lang. Hindi pa ako nakapag-warm up. Kailangan ba mag-warm up? So, ayun nga guys, nandito na kami sa Journey Middle School. Nag-warm up na sila para sa kanilang first game. Ngayon, kung sinong mananalo sa game na to, kakalabanin niya yung isang school. So, ayan si Hoyt, wina-warm up sila ng kanilang mga teacher. And then, alam mo yun, napaka-supportive talaga ng mga teacher dito. Alam mo yun, hindi sila yung tipong maninigaw or what. So, yan na nga si Heart. Tingnan natin siya. Well, ayun nga, nasobrahan yung yung pagsalo niya ng bola. Pero, yeah, they will given a chance para gawin siya ulit. Alam nyo, dito sa Canada, yung mga bata, hinahayaan lang talaga nilang matuto yung bata. I mean, kung gusto ng bata, kahit hindi siya marunong, yung mga teacher, mga parents, and then even yung mga classmate, napaka-supportive talaga nila para gawin yung bagay na mga gusto mo. That's one thing that I really like here in Canada, especially sa mga bata. Alam niyo, habang pinapanood ko to, sobrang natutuwa ako kasi nag-e-enjoy yung anak ko sa ginagawa niya. Unlike siguro sa Pilipinas, puro more on academic siya, and at the same time, pag uwi ng bahay, puro cellphone na lang. Dito, at least kahit paano is nakakapag-laro siya ng sports. Gaganon pa siya. Katawa pa siya bigla. Di ba alam mo yun? Siya yung nakatalo. Alam mo ba yun? Oo, nakita mo ba? Alam mo, nakakatawa talaga dito kasi kahit yung bata hindi siya marunong, willing yung mga teacher na isupport yung bata kung gusto niya yung sports na yon. Hindi lang si Hart, di ba ngayon nag-volleyball siya, pero prior to that, yung una niyang nagustuhan na laro is yung frisbee. Although sa Pilipinas, wala talaga siyang background sa mga games na to. Pero nung pumunta siya dito, parang na-open sa kanya na why not i-try ko kayang mag-volleyball, mag-frisbee, and now nakikita ko, nag-e-enjoy talaga siya. Alam mo, yun yung isang bagay na nakakatawa kasi dito yung bata kahit hindi marunong
sa larong 'to. Pero dahil gusto niya, yung teacher, napaka-supportive tsaka yung school na turuan sila and at the same time, yung patience nila na para pagtiyagaan yung bata na matuto and then hindi sila sinisita kung mali man yung ginawa nila, hindi sinisigawan. Alam mo yung parang tipong ini-encourage pa sila, "That's okay." Alam mo yun? Parang gano'n na parang nakakatuwa talaga siya. Naiiyak kasi siya sa kasi nga natawa. Lalabas na siya, dapat maka-score man lang si Ngan. Nice. Heart. Come on, Heart. Alam mo yung nakakatawa talaga na makita silang nag-e-enjoy kahit alam mong hindi pa sila masyadong ngasa, hindi pa sila masyadong marunong. Pero yung bawat salo nila ng bola, bawat takbo nila, yung parang as a parent, nakakatuwa talagang panoorin. Na hindi ko nagawa to sa Pilipinas kasi nga nung umalis ako dito bata pa masyado si nung umalis pala ako ng Pilipinas masyado pang bata si Heart. And then ngayon, syempre teenager na siya. She's 13 already. Alam mo yun, nakikita ko na nag-grow talaga siya dito sa Canada. Ano yan? Overwhelmed. Ano ba yun? So, yun nga, katapos lang ng laro nila, yung sa unang game nila sa isang school, sa unang school, panalo sila. Pero nung sa home court na yung kalaban nila, yung isang school, dun sila natalo. Pero it was such a nice game and such a nice experience na makita ko yung anak ko na natutuwa at nag enjoy habang naglalaro. Yun po, nanalo po sila sa unang Patingin nga ako, game. Dad. And then nung pangalawa, natalo na po sila. I think yung pinaka key takeaway sa video na to is bilang magulang, kahit gaano tayo ka-busy, kailangan lagi tayong maglaan ng oras para suportahan yung mga anak natin. Kasi hindi lang nila kailangan ng presence natin, kailangan din nila maramdaman na andyan tayo sa bawat step ng journey nila. So hanggang dito na lang guys. See you on the next vlog. Bye!